Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan ukol po sa safety. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag pong near miss. No? So ano po ba itong near miss or near misses? No? Ano ba ang kaibahan nito sa sinasabing accident or aksidente? So sa Webster Dictionary po, pag sinabi pong near miss, a miss close enough to cause damage. No? Basically, referring to a bomb na sumabog pero walang nadamay na tao o sino man. No? Something that falls short o something that falls just short of success. Isang sitwasyon na kung saan hindi tumugma doon sa kanilang objective. Hindi nangyari doon sa objective na inaasahan. Okay? A near collision. No? Let's say, sa sasakyan or sa eroplano na muntik nang bumangga pero naiwasan. So, yan po yung near miss or near misses. Ngayon, when it comes to safety, okay, pag sinabi pong near miss, an event that has the potential, no? Remember, no? An event that has the potential to cause harm, injury, or damage, but where no actual harm occurs due to a fortunate break in the chain of events, no? Isang sitwasyon sana na magdudulot ng panganib o aksidente, no? Subalit hindi nangyari. Okay? So, a situation where something went wrong but was narrowly avoided, often serving as a valuable learning opportunity to prevent future incidents. So, basically, itong near miss, ito po yung tinatawag na chance factor. Di ba? So, ano po bang mga halimbawa nito? No? Let's say, meron kang wet floor. No? So, let's say, may nagmamap dyan na housekeeping personnel, nakalimutang lagyan ng cone. No? Hindi pa totally tuyo. No? So, nakalimutan niyang lagyan ng cone. Merong isang customer o isang empleyado na dumaan dyan, biglang nadula, subalit nakarecover. So, yan po yung example ng near miss. Dahil sa nadulas siya, pero sa pagkaka-recover niya, let's say, nakakapit siya or what, no? Naiwasan yung pagkabagok ng kanyang ulo, no? Naiwasan yung panganib o aksidente. Okay? So, yan po yung example, no? Sasakyan na siguro dahil nagkukwentuhan sila, no? Or nagmamaneho ng lasing, no? And unfortunately, biglang may sumulpot, then medyo na nagising siya sa kanyang ulirat, naiilag niya yung sasakyan, naiiwas niya. So, hindi humantong sa ganap na aksidente. So, yan po yung isa rin sa halimbawa ng near miss. No? Isang equipment or machine na kung saan nag-malfunction, okay, then dahil alerto yung empleyado or may presence of mind, nagawa niyang makaiwas doon sa tiyak na kapahamakan o aksidente. Okay? And of course, let's say, sa part po ng sa mga ospital, di ba? So, merong, let's say, wrong medication. Okay? So, bago pa na ibigay, nung binigay yung maling gamot o reseta or what, nabili na niya, then bago pa mapainom sa isang pasyente, nagkaroon pa ng pagkakataon na maihabol, no? Let's say, parang mali yung naireseta nung doktor or what, no? So, oy, ma'am, nabili nyo na po ba? Mali po kasi yung naibigay ko. So, hindi, ibig sabihin, mali yung naireseta, mali yung naibigay, nabili na, halimbawa, pero hindi pa na-administer, no? Hindi pa niya nainom or what. Diba? So, ito po yung mga example ng near miss. No? Ang sinasabi lamang, bakit po natin to ipinaliliwanag, no? Buti po sana kung lagi po tayong nakakaiwas. Buti po sana kung laging walang naidudulot na aksidente yung mga ganitong bagay. Halimbawa, sa mga security professional, sa baril, di ba? So, if we follow religiously the 4 fundamental rules on gun safety, may iwasan po natin yung accidental firing. Hindi po tayo makakapag-commit ng indiscriminate firing. Diba? So ano ba yung sabi sa gun safety? Treat every gun as if it is loaded.
So, may bala o wala, lalo na kung hindi ka sigurado kung may bala o wala yan, itrato mo siya bilang may bala. Di ba? So, yan yung number 1. No? So, yan yung number 1 sa gun safety. Di ba? Number 2, never let the muzzle of the gun point elsewhere unless you are ready to shoot or ready to destroy. Di ba? So, ibig sabihin, isukbit mo lang yan. Kung hindi kailangang bunutin, huwag mong bubunutin. Di ba? So, para maiwasan. Minsan kasi may mga report dyan na yung gwardiya nakikita parang alam mo na pa, di ba? Siguro dahil nai-inspire dun sa pinapanood niyang pelikula, di ba? Sinusubukan yung baril, no? No, hindi dapat. Di ba? Always keep your finger off the trigger and outside the trigger guard. Di ba? Sa lahat ng pagkakataon, pag nawakan mo yung baril, ilabas mo lagi yung iyong trigger finger. Okay? No? And be sure of your target and what is beyond. Di ba? So, bago mo barilin, siguraduhin mo muna yung sarili mo. Di ba? Tatama ka ba? At yung tatamaan mo ba, yung talagang target o yung suspect. Di ba? At pag tinamaan mo ba yan, you always bear in mind na ang intention mo dyan is not to kill, but to neutralize the aggression. Okay po? So, yan po, no? Na ikinonekta natin itong mga ilang konsepto ng safety doon po sa security. Diba? So, walang near miss at lalong walang aksidente kung patuloy po nating maiiwasan, no, yung unsafe o hindi tayo maagawa ng unsafe, unhealthy acts at patuloy nating maiiwasan o aalisin yung mga unsafe and unhealthy conditions. No? So, inuulit ko po. So, hindi natin kailangang magkaroon ng near miss or near misses para matuto agad, no? Para malaman na ito ay magdudulot ng aksidente. At mas lalo makakaiwas tayo ng aksidente kung tayo po bilang mga safety and security practitioner ay hindi maagawa ng unsafe, unhealthy acts at the same time maitatama natin yung mga unsafe, unhealthy condition. So, dun lang po yun, no? Kung hindi tayo gagawa ng unsafe, unhealthy acts at maitatama natin yung unsafe, unhealthy condition, wala pong near miss na mangyayari at hindi po magaganap ang isang aksidente. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.